So, nakita natin to kanina, itong breaking news na ito. At ang sabi nga dito, PGMN founder Franco Mabanta and another individual were arrested in an NBI entrapment operation over an alleged 300 million extortion. Authorities recovered an initial payment of at least 70 million in two suitcases. Ano pa lang po 'yan, hindi pa po hindi pa po confirmed. Ayon naman dito sa isa, NBI does it again. Entrapment last week, entrapment again this week. Mamaya umaga o hapon ng May 6, NBI will give a briefer about the entrapment it made against an alleged extortion for peanuts, 350 million with 75 million as first installment. Naku, mukhang merong susuhulan to. Mukhang merong parang merong babayaran. Naku po, sus Maria Joseph, ano ba naman tong na ito? Matindi tong na ito, tong pangyayari na ito. Kasi etong si Franco Mabanta, ano po ito Peanut Gallery Media Network CEO. Nag-emerge to, lumakas tong PGMN na to nitong nakaraang 2022 election. Actually, nitong 2022 election, sumuporta pa to kay PBBM. Etong Franco Mabanta. Pero parang nag-ano yan parang siya, parang dahil si Sara Duterte ay kumalas na nga sa Uniteam, parang ganun din sila. Etong PGMN. May mga write-ups din at mga balita din na pabor din kay PBBM, etong PGMN. Pero lately kasi ay nagpapakalat po ito ng fake news. So, yun ang medyo dito, medyo tayo. Kasi nga po, nagpapakalat ng fake news etong PGMN. At kinatigan nila etong balita yung patungkol dun sa Ale na nag-post ng video na galit sa Meralco pero magkaiba naman ang account number sa Meralco na pinapakita. Kaya isang malaking katarantaduhan yung niyan yung pinost niyan. At etong peanut gallery na ito, dahil nga etong si Franco Mabanta ay kilalang-kilala na maka-DDS. Eto makikita naman dito Maka-DDS to at ito ay sumuporta din kay Digong. Talagang to kay Digong, malapit to kay Digong. Kasi to Ayan no. Thank you. Is it okay to ask how do you feel now? I will be okay. Are you angry or something or? No, I'm okay. I'll wait for my lawyers. Thank you. All right. Thank you. I'd rather wait for my lawyers. Thank you. Is it okay to ask how do you feel now? I will be okay. Are you angry or something or? No, I'm okay. I'll wait for my lawyers. Thank you. All right. Thank you. I'd rather wait for my lawyers. Malapit po ito kay Digong. Tropang-tropa to ng ni Digong. At ito. Ito po siya. Yan yun. Yung Franco Mabanta, ayan po yun. Yung CEO ng Peanut Gallery Media Network. At ito nga po ay solid talaga to kay Digong. Kaya sumuporta man ito noong panahon ng election kay PBBM, tingin ko dahil lang kay Sara Duterte. Ayan Siya yan, tong Franco Mabanta. Hello po Sherwin Renzo Napa. Hello. At Lot Tenetzel. Okay. Susan Vergara. Ay, Ate Susan Vergara. Hello po. Ate Angie PM. Hello po.
Ito'y talagang solid DDS at dito nga sa post na ito, ayan dito sa post na ito, ang binabati niya si Mark Lopez, ito si Franco Mabanta, ito si Mark Lopez. So yan po yung kanilang batian noon sa birthday nitong Mark Lopez at ito po ay posted February 7, 2020. So ibig sabihin talagang ito po ay solid na DDS. Kaya ayan, nako, hindi na po natin talaga questionin ng pagiging DDS nito dahil talagang ito'y solid DDS. At ito po ay hindi na din tayo magtaka kung bakit may mga ganyan pong ginagawa ngayon itong Franco Mabanta kung mahuli po siya ng NBI sa isang entrapment operation. Oy, Remy Rivera ng Zeresa Force, hello po. Hindi na tayo magtaka. DDS yan eh. 'Di ba? DDS yan. May maleta. Nahulihan po ng maleta yan. May lamang 23 million. Actually, hindi pa naman po confirm kung talagang 23 million lang yung laman. Kasi napakarami po talagang pera. Napakarami. Kasi napakarami pong nakalatag dun sa harapan nila. Napakarami pong nakalatag dun sa harapan nilang pera eh. 23 million lang ba yan? Ayan dalawang maleta po. Ang laki ng maleta 23 million lang ba yan? Laman yan. Bintang ng bintang tong mga DDS ng maleta kay PBBM, kay Speaker Martin Romualdez. Yung pala yung PGMN na CEO ang may maleta ng pera. Saan galing yung maleta ng pera na yan? Ganyan ba kayaman yan? At bakit ba't involved sa extortion, 'di ba? Doon ka mapapaisip Media yan PGMN, media yan bakit ganun? Involved sa extortion. Hindi kaya pambayad yan sa Baka may project sila. Sa mga vlogger, hindi kaya sa mga vlogger yan. Naku, kaya paldong-paldo yung mga DDS vlogger Alam niyo sa totoo lang ang yung mga ganyang media, yan yung mga attack and collect, dependent collect, ACDC. Yan yung mga ganyang media, yan yung merong ganyan, mga attack and collect, dependent collect. Pag umatake, para mapansin, aatake. Ngayon, pag napansin sila, magde-demand sila ng bayad para hindi na umatake. Ngayon, magtatanggol naman, magde-depend naman and collect, para mabayaran din. Hanap buhay yan eh. Di ba, Ate Cynthia? Baka pambayad sa mga abogado. Abogado nino. Remy Rivera. Ate Remy. Pambayad po saan? Sa sinong abogado? Diba? Kaya kayo, mga DDS kayo, nagsasabi kayo na, nakakasilaw na. Sakit na sa mata. Nagbibintang kayo ng mali-malitang pera kay PBBM at kay Speaker Martin Romualdez. Yun pala, kaalyado ninyo ang mahuhulihan ng maleta sa isang extortion. Ayon nga po kay kay Jesus Palsis, meron daw pong transaksyon na 350 million at 75 million daw po itong parang first installment o hulog muna. Galing alam nyo, ang atin pong NBI ngayon ay napaka-aksyon, napakarami pong ginagawa. Actually, meron nga po akong from insider, may insider, isang tropa natin nagkwento sa akin.
Eto nga daw si Maharlika, alam nyo ba, 5 hanggang 6, 7, 8 na kaso ang naisasampa diyan kada linggo. Every week may kaso kasi dahil po sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon eto, dahil nga nahuli itong si PGMN CEO, ang iniisip ko naman dito baka mamaya sabihin na naman na ito po ay, pamumulitika. Hindi po pamumulitika 'yan at 'yan po, entrapment operation po ng NBI. Legit na operation ng NBI po 'yan. Kaya hindi po 'yan, hindi po 'yan pamumulitika o kaya, paninira. Lehitimo na operation po 'yan ng NBI. Kaya ala, 'di ba, nahuli, 'di ba? Sana hindi gumagawa ng katarantaduhan. 'Di ba? Sana hindi po sana gumawa ng extortion para hindi nahuli ng NBI. Katulad niyan, dahil gumawa ng katarantaduhan, di pagbayaran na lang, 'di ba? Ilaban niya yung kanyang depensa sa korte. Pero ako, sigurado ko meron din tong pambayad naman sa abogado at merong susuporta diyan. May susuporta diyan na na mga DDS. Pustahan tayo mga DDS na susuporta diyan kasi nila yan tuta nila yan tuta ni Digong yan Kaya lang naman talaga kumandidato yan. Kaya lang sorry. Hindi pala kumandidato. Kaya kumandidato yan nung dati. Saan ba? Vice Mayor. Kumandidato yan dati, Vice Mayor, 1998. Hindi ko lang matandaan kung saan bayan Pero hindi yung word na kumandidato sasabihin ko dapat Kaya yan, lumakas nitong 2022 kasi nga dumikit yan kay BBM dahil kay Sara. Duterte talaga yan. Kaya nung naghiwalay ang Uniteam, kumampi yan kay Sara Duterte. Kaya ngayon, di magdusa kayo. Ihanap nyo ng lusot yan kasi mapapakinabangan nyo yung PGMN yan sa pagpe-fake news. Chester Kayanan, Ay nako, bayaran vlogger daw ako. Hindi ko naman tinatanggi. Bayaran po talaga ako. Bayaran po talaga ako. Kasi kung hindi ako babayaran, hindi ako makakabayad ng wifi, kuryente at tubig. May computer akong ginagamit, may mga ilaw akong ginagamit, may cellphone akong ginagamit, may mic akong ginagamit. Bayaran po talaga akong vlogger at buwan-buwan po akong binabayaran ni YouTube. Hindi ko naman tinatanggi yun pero sigurado ako, etong si Franco Mabanta, may babayaran to ng malaki. Milyon-milyon. Ang pangsuhol wala na silang kawala sa mga pinaggagawa ng mga DDS. Yun nga po. Yan nga talaga ang mangyayari dyan. Ate Susan Bitug, ayan, hello po. Ang sabi nga nung isa nating kaibigan, pambayad daw to sa vlogger. Baka lang baka lang daw po, pambayad sa vlogger. Eto. Tawagan nga natin tong kaibigan natin vlogger. Tignan ko kung sasagot. Baka hindi sumagot baka tulog na Hello, tol. Hello. Naka-live ako meron ka ba opinion dun kay Franco Mabanta, yung PGMN
CEO. Lalim mo rin ba? Ah, sige. Oo, nilive ko eh. Oh, eto nga, naka-live na nga ako ngayon. Kung kanina magkausap tayo, pa-live na ako nun. Hmm. Matindi yung, hala pa nga. Oo, eh ano daw, press briefing daw mamaya ang NBI. Oo, yun nga. Eh, ano eh, kasi kumbaga pinapatunayan niya lang yung ano, yung kanyang kakayahan. Oo. Hmm. Eh, hindi. Hindi ka pa naman sumasagot eh kung pwede ka magbigay ng ano eh. Yun, di ba? Oo, yun nga. Oo, yan, tama. Sige. Ah, alam nyo eto, kaya ganyan na ano yan, na si Melvin Matibag. Ah, alam ko abogado yan eh, attorney din yan eh, si Melvin Matibag. Ano yan eh, dati pong ano ng PDP yan. Teka, search natin ah. Melvin Matibag, PDP. Ayun. Ah, he served as president and ay, hindi pala to. Si Melvin Matibag ay naging PDP laban stalwart. Naging leader po siya ng PDP laban. Tapos, siya po ay naging tauhan din ni Digong noong 2022. Naging cabinet secretary po siya noon ni Digong noong 2022. Kaya marami po itong alam. Dati po siyang Secretary General ng PDP laban. Alam natin PDP laban talagang naku Duterte yan. Kaya po ang daming mahuhuli talaga nito. Ang dami pong mahuhuli nitong si Melvin Matibag na mga katarantaduhan na ginagawa po ng mga DDS. Malakas ang loob ng mga DDS dahil may mga sweldo silang natatanggap mula sa mga kaalyado ng Duterte siblings. Tama po. Nay Remy Season, hello po. Wala na silang kawala sa mga pinagagawa talaga ng mga DDS. Wala silang kawala kay Melvin Matibag. Dating PDP laban, Secretary General yan. Kaya maraming alam na mga katarantaduhan niya ng mga Duterte, ng mga pro-Duterte. Kaya yari talaga dyan. Kita nyo yung mga tawag dito, club ni Defensor. Nahuli. Iyak si Defensor, di ba? Ngayon naman, etong PGMN, Peanut Gallery Media Network. Network na fake news ang mga pinabalita. Itong si Franco Mabanta. Nahuli sa entrapment. DDS yan. Duterte supporter yan. Supporter ni Sara yan. Yari na. Diba? Yari na. Talagang yayariin kayo niyan. Marami kayo ginagawang katarantaduhan eh. Kayo pala ang mga may tunay na maleta. Kayong mga DDS. Ala eh.
ano kayo, kumbaga, akala nyo kasi hindi kayo mahuhuli, akala nyo untouchables kayo, akala nyo hindi kayo huhulihin ni NBI Chief Melvin Matibag. Talagang ano kayo, lahat ng mga illegal na ginagawa ninyo mga DDS, pagdudusahan nyo yan. Ayan na nga ang nangyayari ngayon. Ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pa nating topic,